after 8 months nako ning tanom ning bawang. So after 8 months pwede mo nang harvestin yung bawang or garlic. So any kinds of garlic. Kapag medyo natuyo na yung 5 dahon galing sa baba ng puno ng garlic ay pwede mo nang harvestin yun. Tapos pagka-harvest ng garlic, akala nyo pwede nang gamitin. Hindi pa po. According to ChatGPT, kasi wala naman akong alam. Kaya kailangan kong itanong kay ChatGPT. So last year medyo na ano ko yung ibang garlic kasi nga hindi ko alam kung paano ko i-cure yung garlic. Sabi ko bakit parang nagmushi naman yata to, bakit parang hindi siya matigas ba? So yung mga nabibili nating garlic diyan sa palengke pala ay hindi pala yun agad-agad nilang binibenta. Kailangan mo palang i-cure yun. Ito yung process ng pag-curing. So i-ano mo lang siya, So, i-hanger mo lang yun siya dyan, sa lilim, na hindi siya mabasa at saka hindi siya maarawan. Kasi pag naarawan siya, parang pagpapahinog ba, mabigla yung paghinog niya. So, hindi siya tatagal. Pero pagkatama yung pamamaraan ng pag-curing ng garlic, ay tatagal siya hanggang 1 taon. Ang alam ko ay 1 taon or more than siguro. Pero yung garlic ko kasi last year, hindi naman siya nabutan ng 5 months ko lang, naubos ko na. Ngayon, nagtanim ako ng more than 100 kapuno ng garlic. Tapos itong garlic na to, medyo malalaki siya. Hindi siya katulad dun sa dati kong tinatanim na maliliit siya na garlic. So, binili ko lang to sa tindahan dito sa grocery. Sabi ko, itry ko nga yung malalaking garlic talaga kasi parang okay to. Okay yung malalaking garlic. So ngayon nag-try ako, tapos ito ay tatagal siguro to ng 1 taon sa akin. So ito yung waste, no. Pagkatapos nito, pag matuyo na talaga tong yung dahon ng garlic, puputulin ko naman siya, tapos lilinisin ko siya, tatanggalin ko yung mga yung mga lupa-lupa. Tapos tutuhugin ko yan siya ng alambre, tapos isasabit ko lang siya sa taas, hindi ko siya agad gagamitin. So magtatagal pa to ng mga 1 buwan yata, 1 buwan ang pag-aantay pa bago magamit yung garlic. Pero pagkatapos ko ng malinis to, tapos na bilad ko na to or nahang ko na to ng after 1 month, pwede ko na siyang gamitin. So, yun ang pamamaraan kasi sobrang parang ang tagal-tagal talaga nitong na to. Ang tagal-tagal yata talaga ng process talaga ng garlic. So, worth it kaya masaya ako every time na nag-harvest ako ng garlic kasi worth it talaga siya. Every time na nag-harvest ako ng garlic, yun talaga ang saya-saya ko talaga kasi parang sabi ko nagbunga talaga lahat ng paghihirap ko. Pero inyo itatanim ko to siya ng winter. Tapos mag-aantay ako, mag-i-snow kasi dito sa amin. Bibihira lang naman mag-snow, hindi naman katulad sa Canada na snow talaga, pero sa amin dito bihira lang talaga mag-snow. So, mga ganyan mga January yan mag-snow. So, yun i-cover yan ng snow yung garlic ko. Tapos pagka spring yan, yung may araw-araw na, sisibol na yan siya, sisibol siya. So, itanim ko siya ng mga first week of November, tapos harvesting ko siya ng mga ganito. So depende kasi, minsan kasi pagka yung ayoko kasi yung lagi kasi umuulan dito. So ayoko yung naulanan yung garlic. So ngayon parang inharvest ko siya ng maaga. So ito na yun. First batch pa lang naman tong itong pag-harvest ko ng garlic. So meron pang second batch at sinadya ko talagang ipalate-late yung mga siguro mga first week or second week ng July para hindi ko siya magagamit lahat one time at hindi siya masira.